Magandang hapon mga kasalo sa salita ng Panginoon. Dito sa Deuteronomy chapter 8, verses 9 hanggang 14. Ang sabi dito ay doon ay hindi kayo magkukulang ng pagkain o anumang pangangailangan. Ang mga bato roon ay makukunan ng bakal at makukunan ng mga tanso ang mga burol. Mabubusog kayo roon at pupurihin ninyo si Yahweh na inyong Diyos dahil sa masaganang lupaing ibinigay niya sa inyo. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na inyong Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Kung kayo'y namumuhay na ng sagana, nakatira na sa magagandang bahay, at marami ng alagang hayop, at marami ng naipong pilak at ginto, huwag kayong magmamalaki. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Never forget. Huwag makalimot. Huwag ninyong kalimutan at huwag kayong magmamalaki. Noong pinalaya ng Diyos sa pamagitan ni Moises ang kanyang bayan sa pagkaalipin at pagpapahirap ng mga Egyptians doon sa bayan o bansa ng Ehipto. Sila ay dumaan sa ilang at ang sabi ng Diyos sa kanila, dadalhin ko kayo sa lupaing aking ipinangako para sa inyo at sa mga ninuno ninyo. Ang lupaing umaagos. It is a place flowing with milk and honey, meaning to say, it is a land and a place that is of abundance and prosperity. Lupaing mayaman sa mga natural resources, yung sabi dito, na makukunan ng mga tanso ang mga burol, makukunan ng bakal at iba pa. Ganun din na ang lupa ay napakayaman sa kung saan ang mga itinatanim doon ay namumunga ng hitik ng hitik, hitik na hitik ng mga ubas, saganang sagana. So, it is a land and it is a place of abundance and prosperity. Pero bago pa po sila papasok doon, ay sinabihan na sila ng Diyos na kapag nandun na kayo, sabi, at namumuhay, verse 12, namumuhay na kayo ng sagana, nakatira na kayo sa magandang bahay, marami na kayong mga alagang hayop, marami na rin kayong naipong pilak at ginto, huwag kayong magmamalaki. Huwag ninyong kalilimutan, sabi dito, si Yahweh na nagpalaya sa inyo. Ito'y paalala po sa bawat isa sa atin sa kung saan ay huwag tayong makalimot sa Diyos. Pag Kanya nang ipinagkaloob ang ating hinihiling at kapag tayo ay Kanyang inangat na at kapag tayo'y pinagpala na niya, sana ay huwag natin siyang kalimutan, kundi lalo pang paigtingin ang ating paglilingkod sa Kanya. Ganon din sa 1 Timothy chapter 6 verse 1 Timothy chapter 6 verse 17. Ang sabi dito ay ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas. Sabi na Apostol Pablo kay Timoteo, at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Ang sabi dito ay ang Diyos. Kapag tayo ay pinagpala ng Diyos ng mga material na mga bagay-bagay, siya rin ang nagsasama dito ng kasiyahan. Alam ko ninyo ay pwede na ang isang tao'y saganang-sagana sa mga material ng mga bagay-bagay, ng mga bagay, pero wala siyang kasiyahan dito.
Wala siyang kakontentuhan, parang akala mo laging naghahabol at laging nangangailangan. Totoo na meron tayong pangailangan, pero salamat sa Diyos sa kaunti sa marami na mga pagpapalang material na kanyang binibigay sa atin, siya rin mismo ang nagbibigay dito ng kasiyahan. He is the one giving us the joy of these blessings that He had given us. Kung kaya, huwag sana tayong makalimot sa Kanya. Lagi natin siyang papurihan, sambahin, pasalamatan. At ganun din, patuloy ng ating buhay ay magiging halimbawa ng buhay na ng buhay sa kung saan nagiging instrumento ng suporta at tulong sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mga kapatiran, purihin ng Diyos. At ito pa ang paalala ng Diyos sa atin. Hindi man tayo pinagpala ng kasaganaan ng katulad ng iba pagdating sa mga material ng mga bagay-bagay, pero buksan natin ang ating mga mata, napakarami ang dapat nating ikapasalamat sa Diyos. O Diyos, maraming salamat po sa inyong paalala na kayo ang pinagmumulan ng lahat, O Diyos, na aming pangailangan maging ang mga material na mga bagay-bagay dito sa lupa. Kung paano po ninyo, O Diyos, sinabihan ng inyong bayan, hallelujah, na bibigyan po ninyo sila ng lupaing saganang-sagana. Ganun din po sa amin na tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Tulungan niyo lamang po kami, O Diyos, sa kung saan, hallelujah, huwag kaming makalimot sa inyo at sa mga pagpapalang ito, idagdag po ninyo ang kasiyahan at kakontentuhan. Ganun din, O Diyos, sa anumang, hallelujah, kalagayan naroroon kami. Maraming salamat sa paalala po ninyo. Huwag kaming makalimot sa inyo dahil sa kaunti sa marami po kaming dapat ikapasalamat sa inyo. Maraming salamat po, Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless.